Oras natin, 22 minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. At ating pong bibigyang daan mga kaibigan, maya-maya po. Meron pa rin po tayong pasyente, sikapin nating matulungan. Isa pong senior, yan, taga Don Galo, Parañaque City, abab. Kapitbahay lang to ng Pasay. Ayan, bibigyang daan natin mamaya at yung isa ay mula po sa Barangay Gaya-Gaya, San Jose del Monte, Bulacan. So dalawa po yung ating pasyente, sikapin nating matulungan ngayong pong Thursday morning. Ay hahataw po tayo ng mga pasyente. But anyway, ngayong umagang ito mga kaibigan, isa po sa ating mga regular donor, no, sa dito po sa DZRH Operation Tulong ay naririyan po sa lalawigan ng Pampanga, no? Walang iba kundi ang Supremos Senator Lito Lapid sa pamamagitan po ng Lingkod Lapid. Siyempre kasama din ang Sir Mark Lapid. Mukhang sila ay maglilibot ngayong araw. I think magsisimula sila 11 o'clock maya-maya po, no? Maglilibot po sila sa mga binahang bayan dyan po sa lalawigan ng Pampanga. Alam ko si Sen Lito ay taga Porac, no? Porac, Pampanga, di ba? Ayan, so si Senator Lapid po ay pupunta dyan sa Pampanga at makausap niya pa yung mga local government units. At of course, ayan, nakaredy na yung mga family food packs na ipamamahagi po para sa kanyang mga kabalin, no? At dun po sa mga nilubog po ng baha na until now, kung hindi tayo nagkakamali, nakalubog pa rin sa tubig baha. No po, dahil nga po dito sa habagat. So yung pong mga pupuntahan po nila, no, ng Lingkod Lapid, ng Senator Lito Lapid, kasama si Sir Mark Lapid, iikutin yung mga lugar dyan po sa, saan ba? Candaba, no? Ang Lingkod Lapid team. And of course, makakasama daw dyan yung mga opisyal ng Candaba, Minalin, Makabebe, Masantol, ayan po, at Candaba. And then until tomorrow, Friday, ay pupunta din ang Lingkod Lapid team sa mga bayan naman ng Sasmuan at Goa. Oo, kasama sana yung team Palugaw kaya lang lubog na lubog pa daw sa baha yung ating mga kababayan doon. Masabayan sana yung kanilang relief mission. Oo nga. Ayan, lubog sa baha. Ay, so mga family food packs naman ang ipamamahagi po ng Supremo na magpupunta po dyan sa kanyang mga kabalin. Diba? So, tayo po'y tutok din dahil alam naman natin na ang mga panahon ngayon talaga namang magtatagal if ever, no, yung mga baha na ganyan, lalong-lalo na kapag naririyan naman ng habagat at panahon tayo ng tag-ulan. Medyo nakakalungkot lang yung ating mga kababayan na lubog sa baha talaga, no? Kahirap po talagang yung ganyan pong sitwasyon. At lalong-lalo na hindi lang ang baha doon sa labas ng bahay, doon pa sa loob ng bahay, Ayan. So anyway, ingat-ingat po kayo sa mga sakit, lalo na po leptospirosis. And then of course, dengue, yan yung mga waterborne diseases, kaya mag-iingat po tayo. And other waterborne diseases. Okay, standby lang po ha. So sisikapin nating matulungan yung dalawa po sa ating mga pasyente at atin din pong bibigyang daan maya-maya yung pong ating mga report. Standby kay kay Ate Lilibet Garsota na mananawagan po ng tulong para po sa sino ba to? Nanay Lilibet Garsota mananawagan po ng tulong para po sa kanyang mister, si Tatay Ferdinand Isidro Garsota. Ayan, mula po yan dito po sa Barangay Don Galo, Parañaque City. Standby lang. Pabalik po tayo, oras natin 26 na minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. Reach Operation Tulong. I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Calefacton, amoy nakaka-joyful. 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 Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Music, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Kuya Angel po siya ang Pamona sa giiwan sa Indonesia. Magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Kuya Angel po siya ang Pamona sa giiwan sa Indonesia. Magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong.
Oras po natin mga kaibigan, 32 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. Ang bilis ng oras, ano? Anyway mga kaibigan, bigyang daan po natin 68 years old, si Tatay Ferdinand Isidro Garzota, taga Don Galo, Parañaque City. Lumalapit po yung kanyang may bahay, si Nanay Lilibet, para po sa kanyang health condition ngayon dahil na-diagnose daw po noong 2022 October ng chronic kidney disease stage 4. Ito pong si Tatay Ferdinand. And then nung pong last year, April 19, 2025, na-stroke po siya. At nagkaroon po ng paralysis yung kanyang kanang kamay at paa. Sabi po ng kanyang nephrologist ay mas lalong tumataas yung kanyang creatinine. Kaya tuloy-tuloy po yung pag-inom niya po ng gamot at yung mga laboratory test. May mga pagkakataon po dahil sa kawalan po ng sapat na halaga, hindi po nila mabili yung mga gamot na kailangang inumin nitong si Tatay Ferdinand. At hindi rin magawa yung mga laboratory test. Pero meron namang mga libre. Okay, so walang trabaho. Of course, walang trabaho si Tatay Ferdinand kasi senior na ito 68 years old, 'di ba? At meron po siyang 3 anak at online selling yung pinagkakitaan daw ng kanyang panganay na anak. Simula po nang nagkasakit itong si Tatay Ferdinand, nahingi na rin po sila ng tulong sa mga maaari pong tumulong sa kanila. Kausapin natin si Nanay Lilibet. Nanay Lilibet, magandang umaga po. Good morning. Ma'am May. Opo. Good morning po sa lahat na nakikinig sa BTI. Opo. Kumusta ka, Nanay Lilibet? Kumusta si Tatay Ferdinand? Okay naman, ma'am. Andito po siya nagpapahinga po. Ano po bang palayaw ni Tatay Ferdinand? Ferdy? Ferdy po, ma'am. Ferdy. And then ikaw po, Nanay Beth? Apo, Lilet po. Lilet? Apo. Ang haba din. Nanay Beth, Nanay Lilet. Apo. Haba. Ayan, ang cute naman ng mga pangalan. Ferdy and Lilet. Ayan, ng mga bata pa kayo, Nanay. Siguro ang cute nyo. Ang mga pangalan. Anyway, sige, kailangan masaya tayo, Nanay Lilet. Apo. Ayan, okay. So, pakisabi kay Tatay Ferdy, kumusta na siya? Apo. Oo, nakikinig ba? Sabi ni ma'am, andito po katabi ko, ma'am May. Ayan, dapat masaya. Sige nga, sabihin nyo nga, dapat masaya ka. Dapat masaya ka daw, sabi ni ma'am. Kahit na may sakit. Ano pala siya, ma'am, naka-standby, nakatutok po siya sa isang cellphone. Talaga. Ayun o. Hi, Tatay Ferdy. Yan, dapat masaya lang para pampalakas ang pagiging masaya. Diba, Nanay Lilet? Yes, ma'am. Nagkakamali ako, tatawag kita, Nanay Beth Okay, ngayon po ay since CKD po siya, so ongoing yung kanyang dialysis? Hindi pa, ma'am. Balik kasi sabi ng kanyang doktor, ipagawa muna lahat uli yung lab niya kasi every month po. Pinapalaboratory dahil minomonitor nga po yung kanyang creatinine. Creatinine, opo. Opo. Hindi po namin maipagawa yung mga lab. May napapagawa po kami dito sa barangay pero ilan-ilan lang po. Hindi po kompleto kaya sabi ng kanyang doktor sa kidney, kompleto daw po. Tapos may hinihingi pong ng ultrasound na mahal po na abutin. Hanggang ngayon hindi pa po namin napapagawa kaya hindi pa po uli kami nakakabalik sa doktor. Ngayon pagka hindi daw po maganda ang result ng mga hindi gumanda ang result ng kanyang lab, ayun po advice for dialysis na po siya talaga. Opo. Sa edad niya no, medyo pag magsimula pala yung dialysis, ano pong paliwanag ng doktor? Okay lang. Lalo pag mag-start yan, parang twice or thrice a week, di ba? Opo, ganun. Kasi nung last na pagkaka-hospital niya, nire-ready na po siya sa dialysis. Hindi lang po ako pumayag. Opo. Bakit po? Kasi nga po, baka lalong humina yung katawan. Ganun. Kasi ang dami niya pong ngayon po, pagka talagang nirekomendan ng doktor, susunod na po kayo. Opo, ma'am. Kailangan pumayag na rin si Tatay Ferdy. Opo. May time, ma'am, na po siya yung nanginginig tapos biglang babagsak. Tapos maya-maya okay na po siya. Ganun.
Ay, okay. So, yun yung kondisyon, lalo na pagka sa sa kidney. Opo. So, ngayon, Tapos tuloy-tuloy. ang ano niya, ma'am, yung nung na-stroke siya last year ng April, hindi na po na yung kanyang paglalakad. Mahirap na po siya maglakad kasi hindi po siya na therapy. Opo, kaya ngayon ay nakahiga at nakaupo lang si Hindi tatay. nakakapaglakad-lakad naman, ma'am, pero mabagal po. Saka hindi po siya makakatagal nakatayo. Oo, dapat lakad-lakad din kahit paunti-unti lang ba? Opo, Para yung lumalabas-labas naman po. Opo. So ngayon ang kanya pong mga pangangailangan ay yung mga gamot. Opo, ma'am. Tsaka, ma'am, yung pang-laboratory po sana kung ano. Hindi po ba libre ang laboratory sa Ospital ng Parañaque? Hindi po ba diyan kayo nagpapa-check up? Opo, meron ma'am, pero ilan lang po like yung mga sa dugo, gano'n lang. Ang dami pong wala, yung mga mahal, yung pa po ang wala. So walang mga libreng mga laboratory test. Meron ma'am, ilan lang po. Siguro mga 3 lang, sa dugo lang. Tapos ilalabas na. Isa lang ba ang Isa lang ang government hospital ng Parañaque, no? Hospital ng Parañaque lang. Ito lang po, yung malapit sa amin, yung... So ano po yung mga laboratory test na kailangan niya pong gawin o sa kanya, mag-undergo siya para po nang sa ganun malaman kung kailangan na niyang magpa-dialysis? Ultrasound po, ma'am, tsaka yung kanyang yung MRI yata po yun. Ultrasound Opo. and MRI. Saan nagtanong na po kayo saan kayo magpapa-MRI ultrasound? Doon, ma'am, sa diagnostic Magkano daw yun? Aabutin po na 7.5 yung dalawang na yun. Yung pong... Yung MRI tsaka po yung ultrasound. Ultrasound. So yun po Opo, ang... tsaka kasama daw po din yung sa prostate. Yung titignan din. Opo, titignan din. Pero ngayon ay nagtitake muna siya ng mga gamot. Opo, ma'am. Pero hindi po, nung naubos po yung pang 1 month, hindi na po uli siya nakabili. Dahil baka kailangan pong dagdagan uli. Kaya hindi po kami bumibili muna. Hanggat hindi pa po kami nakakabalik sa doktor. Opo. Nanay Lilet, nung kalakasan ni Tatay Ferdy, anong trabaho niya? A government employee po, ma'am, siya. Sa government, lokal. Opo, dito po sa Parañaque. Hanggang nag-retire. Opo, hindi, ma'am, na po siya, natanggal po siya dahil nung nagpalit yung kanilang amo. Yung po. Parang tapos hindi na po siya nagtrabaho since then. Hindi siya nakapag, retiree na siya, nag-retire siya. Opo, nabuta na po siya ng pagre-retire. Okay. Then after noon, kasi 2022 nung meron na siyang na-diagnose na siya na si KD patient Tapos end stage pa kagad, stage 4. Stage 4 po agad nung nakita nung na-detect po yung kanyang kidney. Okay. So ngayon po ano ang partikular na kailangan para kay Tatay Ferdy, Nanay Lilet? Opo. Yung yung kanyang laboratory po para makabalik po uli kami sa kanyang doktor sa kidney. Yun po ang namin, ang main concern po namin ngayon is yung kidney niya. At yun ang kailangan ma-check ng gusto muna, no? Anyway, Opo. so sige po, tayo po'y manawagan, hingi tayo ng tulong sa ating mga kababayan may mga ginito ang puso para nang sa ganun ay makapagpaano na kayo pa laboratory po. Opo, sa kanyang kailangang MRI. Opo, MRI po tsaka yung ultrasound. Yung kanyang ultrasound. Sige, go ahead, Nanay Lilet, go ahead po. Good morning po sa lahat ng nakikinig sa DCRH. Ako po'y lumalapit sa inyo, humihingi po ng konting tulong kung meron man po kayong may tutulong para sa pangangailangan po ng aking asawa para po sa kanyang medical na pangangailangan. Ayun lang po. Ayan, so sa mga maaari pong tumulong kay Tatay Ferdinand Isidro Garzota, pwede po magpadala sa GCash account po ng DZRH Operation Tulong through AP Wina Pearl Lesoro sa inyo pong maaaring mag-share ng kanilang mga blessing
Ayan, pwede pong magpadala yan. Nakikita nyo po yung photo, no? Ni Tatay Ferdinand Isidro Garzota na ang nananawagan po para sa kanya ang kanyang may bahay, si Nanay Lilibeth Garzota. Ayan, pwede po kayo mag-send ng inyo pong mga cash donations sa ating GCash account ng DZRH Operation Tulong 0956-197-9471 0956-197-9471 at syempre sa MBC Operation Tulong QR code na pwede po ninyong ipadala din yung inyo pong mga cash donations. Pagsamasamahin po natin yan para nang sa ganon ay makatulong tayo para po dun sa pangangailangang medical po ni Tatay Ferdy. Yan, para dun sa kanya pong laboratory test, lalong-lalo na kailangan niya po yun. Okay? Nanay Lilet? Apo. Oo, in the meantime, bigyan po namin kayo dun sa regular cash na binibigay po para sa mga pasyente katulad ni Tatay Ferdy. Galing kay Supremo Senator Lito Lapid, 2,000 pesos. Apo. Salamat po, Mr. Senator Lito Lapid. Opo. Sa tulong niyo. At syempre, dagdagan po natin yan ng 3,000 pesos mula po sa Manila Travelers, ang tropang matalungin ni Mayor Lacaydeo Macalma. Maraming salamat po, Mayor Deo Macalma, sa tulong niyo po sa aking asawa. Oo, at sa Manila Travelers, naku, maraming mga matulungin yan. Pagka nagsama-sama para po yan sa mga pasyente katulad ni Tatay Ferdinand. At doon po sa maaari pang tumulong, ayan, send po ninyo at pakilagay po pangalan Ferdinand Isidro Garzota. At pagsamasamahin po natin yan para nang sa ganun ay isagawa yung kinakailangang laboratory test para sa kanya, ultrasound at yung MRI. Okay, Nanay Lilith, pakisabi, kayo po magpapalakas ingat po kayo lalo na kapag naulan ha. Salamat, Ma'am May. Pakisabi din kay Tatay Ferdinand Isidro Garzota. Hi Tatay, pagaling po kayo, palakas. Salamat din daw, Ma'am May, at salamat po sa DCRA Operation Tulong. Opo, nangiti ba si Tatay Ferdy? Opo. Hindi ko nakikita Ayan, sige po. At mapagsama-sama pa natin, harinaway madagdagan pa yan. Ano po? Ayan mga kaibigan. Wala pong anuman, si Nanay Lilibeth Garzota para po kay Tatay Ferdinand Garzota, yung kanyang panawagan. Babalik po tayo, oras natin, 45 minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Pilipinas, oras natin. Meron na lamang tayong 9 na minuto at alas 11 na ng umaga. Ayan, medyo hataw lang tayo ng konti sa ating mga pasyente, no? At ating pong bigyang daan. Yung ating pangalawang pasyente ngayong umagang ito, hindi daw nasagot. Baka nakikinig yung pasyente sana natin, 28 years old, si Jessica Ortilano Pradas, na taga San Jose del Monte, Bulacan. Hindi ka po nasagot. Ayan, so bigyang daan muna natin yung ating pong pasyente. Isa muna, no? Senior citizen din po, 60 years old, taga Sampaloc, Manila. Lumalapit po sa atin si Nanay Marian Yukino, no? Siya po ay dating OFW. May asawa, meron pong isang anak na babae. Yung pong kanyang anak ay tumigil po, no, noong 2013 daw po ng pagsustento dahil malaki na
Ayun, okay. Sige, alamin natin. Usapang sustento to Sandali lang. Oo, May 18 daw po nung nagpa-check up si Nanay Marian na diagnose na meron po siyang psoriasis. Dahil wala po siyang trabaho, kaya wala po siyang maipambili ng gamot, no? Kailangan niya po talaga ng gamot sa kanya pong sakit. Oo, pagka ganyan ang sakit mo, kailangan talaga meron ka diyang, tuloy-tuloy na ipinapahid, di ba? Okay, kausapin natin si Nanay Marian Yuquino. Nanay Marian, magandang umaga. Good morning. Umaga din po, ma'am. Oo. Tama ba, Nanay Marian? 60 years old ka na? Opo, Aba, senior na. senior. Wala na po yung kabataan ko na malakas na WhatsApp. Opo. Oo, pero ka. Ng ka. kasi yung boses hindi naman pang senior. Opo. Ang boses ay... Umatak po Opo, nga yung gamot. Tapos, kayo po'y nag-OFW saan sa Japan? Opo, ako po mismo. Kayo po yung nagkaasawa ng Hapon. Opo. Okay. Kala ko yung anak ninyo Tapos... Hindi po. May asawang Pilipino yung anak ko. Ilan taon na po ba yung anak nyo? 34 po. Tapos nandyan kasama ninyo sa bahay? Hindi po. So, po siya, Muñoz. Tapos meron na. Ilan na apo nyo doon? Ilan ang apo nyo? Pinupunta, 2 po. May 2 apo na. Okay, so ngayon, sino po kasama nyo sa bahay? Ako na lang po. Saka po ikaw sa... lang. Pero at least meron kayo sariling bahay. Hindi kayo naupa. Ayun, maganda. Opo. At ang sabi nyo nga po sabi ko kanina, ba't usapang sustento na to? So natigil yung sustento ninyo sa asawa ninyo na Japanese. Ano po? Oo, natigil yung sustento ninyo. Rin po ako. Opo. Dahil malaki na yung, sabi ng asawa mo, malaki na yung anak mo. Opo, malaki na daw. Tinigil na yung Oo, kasi na siguro siyang iba. Separated na kayo. Hindi ka na bumalik ng Japan. Hindi na kasi parang tinanggal niya na yung ewan ko lang po kung Oo. Divorce kasi dun Kaya eto ngayon, malapit ako sa sa ating kababayan. Oo, ba pwede? Kung ikaw ay kasal, dapat may habol ka, di ba? Kaya nga po, sustento ka. Lapit ka sa lapit ka sa sa Japanese embassy. O nga raw po yung, wala nga rin po akong pumapamasahe. Oo, taga Sampaloc ka naman yung Japan embassy nandito sa Roas Boulevard. Nandito sa kapitbahay namin dito Yan, pwede kang pumunta tapos mag-inquire. Mag-inquire ka, Nanay Marian. Opo, mag-inquire nga po. Inquire ka. Sana kung para kahit pa paano meron kang pantustos. So, meron kang psoriasis. Anong sabi po ng doktor? Yung mga gamot po na yung mga reseta, bibilin po. Magkano inaabot? Siguro mga nasa rin po, 15. Opo. 15,000. Maging talagang yung bibilin. So pagka halimbawa, yung anak mo natulong sa'yo? 200 lang po kada buwan Ha? 200 pesos? Binibigay sa'yo? Dahil naawa sa akin. May anak mo. Sila bibigyan kahit pa 3K, aman. Oo, 200 pesos. Pero ikaw wala kang pension dahil di ka nag-work. Okay lang po pagka Wala kang pension, hindi ka nag-SSS na voluntary. Oo, hindi ako inano na manager namin dati. SSS. Di sana nag-voluntary ka. Para meron ka ngayon. Ay, ba yun? Hindi ako tinurukan Ako po. Kasi nga, ilang taon ka ba sa Japan? Bali nung 19 po ako. 19 hanggang 25 years old. Katagal mo dun, di sana nag-voluntary ka dito sa di ba pwede naman yun? Oo nga po Tapos inutang pa ng kuya ko, nag-abroad din, di naman ako binalik pera ko. Sabi mo kay kuya mo, kailangan ko ng tulong ngayon. Nag-asawa rin po siya. May pangalawang asawa. Ayoko naman pong singilin dahil baka buntalin ako nun. Alam mo, Nanay Marian, masayahin ka, no? Pero sandali lang, kapag ganyan, nagpapa-check up ka, saan? Opo. Saan ka nagpapa-check up?
Private. Ano po, opo sa Pwede. hospital. Oo, meron namang hospital dyan na ano. Gobyerno. Pa-check up ka kasi merong mga libre, tapos try mo yung yung Yakap PhilHealth. Oh, di ka rin nag-member. Ko na nga po yun eh. Oo. Tatry ko po. Punta ka sa barangay. Mag-inquire ka sa barangay ninyo. Ano bang barangay nakakasakop yan sa Ibarra? Anong barangay ba yan? Sige, tanong ka dyan para nang sa ganoon. Yung nabibenta ako sa ukay, pinakakain ko lang kasi, ma'am. Oo nga, kaya nga alam. Nakapupong ko pa, ma'am. Kung makakatulong kayo, may butas-butas na. Oo nga, kaya nga ganito, Nanay Marian, ganito. Lumapit ka sa barangay, tanungin mo kung paano ka mag-apply ng Yakap PhilHealth. And then, tapos pagka may time ka, ay kahit yung anak mo, kahit pa paano, sabihin mo, samahan ka, punta kayo dun sa Japanese Embassy. Diba? Para mag-inquire. Ng asawa niya ma'am. Mag-inquire ka lang. Hindi mag-inquire ka. Tingnan mo kasi kasal ka, diba? Oo. Yes, ma'am. Kaya nga, naghiwalay ba kayo? O dinivorce ka na ganun? Kaya nga po, hindi po aalamin ko yung Kailan ba kayo huling nagkaroon ng communication? Matagal na. Wala na po, 2013. Oh, di imagine. Tagal na po akong di mo alam, baka mamaya sa lahat ng kawawa, ikaw masaya, no? Kailangan maging masaya. Kay God tayo siyempre pag singad. Kailangan maging masaya. O ganito, Nanay Marian, para meron kang pandagdag, pabili mo ng iyong gamot sa sa psoriasis mo, ha? Kasi pwede naman niyang gamutin, eh. Ayan, bigyan ka ng Senator Lito Lapid ng 2,000 pesos. Opo. And then, bigyan ka ng ating tropang matulungin na Mayor Lacaydeo Macalma, Manila Travelers, 3,000 pesos. So, kahit pa paano, pwede ka muna bumili ng iyong pampahid mo, di ba? Opo. Tsaka pamasahe ko nga doon sa... Oo, punta ka. Oo. So, meron kang 5,000 pesos. Lakad akong pang larga. Oo nga. Kasi, opo. Sige, Nanay. Tapos, pagka meron namang ospital ng Maynila, punta ka para dyan sa sakit mo. Okay? Pasalamatan mo yung ating mga donor. Go ahead. Salamat po, Senator Lito Lapid. Tsaka sino po isa, ma'am? Manila Travelers. Manila thank you po. Palai po kayo. Mga may pusong nakakaunawa sa mga nalaos ng bayuki. Sayahin. Okay, sige, Nanay Marian, dapat lagi ka masaya para, di ba? Para hindi lumala ang sakit. Mga huling sandali ng mga kung paano pang yung makatulong din pagka na ko po yung sa Japan Embassy pagka medyo sige, lakarin mo, ha? Okay, yan, Sige, Nanay. Si Nanay Marian Bustoyukin, ano ba yung nangyari sa signal? Nanay Marian Bustoyukino ng Sampaloc, Manila. Maraming salamat sa ating mga donor, of course, Supremo Senator Lito Lapid na nandyan ngayon sa Pampanga. At syempre ang Manila Travelers. Thank you so much. Sandali lang mga kaibigan, bago po tayo magpaalam, meron lamang tayong pahabol. Flash Report. Flash Report! Alamin natin, si dating Congressman Mikey Romero daw po, naging controversial to si Kong Romero nagretiro na bilang reservist ng Armed Forces of the Philippines sa dami ng award na nakuha niya. Alamin natin ang detalye, RH52 Niel Parosa. Niel. May formal nang nagsumite ng kanyang letter of relinquishment of duties and retirement kay AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete Jr., si AFP Reservist Brigadier General Mikey Romero. Sa sulat ng dating kongresista, formal niyang ibinabang tungkulin bilang Wing Commander ng Tactical Operations Wing Reserve Northern Luzon, epektibo kahapon, Agosto 19. Sabi ni Romero, taos-puso siyang nagpapasalamat sa pamunuan ng militar na anyay isang malaking karangal at pribilehiyo ang mapaglingkuran kasama mga magiting na sundalo ng Pilipinas. Bilang mambabatas daw noong 2018, isa raw si Romero sa mga nagtulak ng batas na nagtaas ng sahod sa military at iba pang uniform personnel ng 58.7% at taglaan din daw ng 22 billion pesos para sa tatlong C-130 Super Hercules na ginagamit ngayon ng Philippine Air Force. Bilang reservist, lumawak din si Romero sa mahigit 60 voluntary missions tulad na lamang ng food, medical, dental at educational aid na nakatulong sa mahigit 20,000 Pilipino.
mula sa Pag-asa Island, maging sa Mabulis at Igbeat sa Batanes, hanggang sa Southern Philippines, sa Basilan, Tawi-Tawi, Zamboanga, at maging sa Bulacan at Pampanga. Bilang chairman ng ARAPI, pinalaki ni Romero ang samahan sa mahigit 5,000 miyembro, nagpakaragap truck sa pagligtas ng baha sa Bulacan, nagatid ng medical supply sa Tawi-Tawi, nagdaos ng 2025 AFP National Reservist Convention sa Makati na dinalohan ng libo-libong reservist. Iginagalang daw ng dating kongresista ang validation process ng AFP at tiniyak na lahat ng kanyang medalya at parangal na naging kontrobersyal ay nasa official na record. Tapos man ang serbisyo sa uniforme, sabi ni Romero, tuloy naman daw ang kanyang tungkulin sa bayan, soberanya at bandila. Nauna rito ay nagpahayag ng kagustuhan o ng inisyatibo ang AFP, maging ang Philippine Air Force na magsagawa ng review kasunod nga ng tinamong mga pagpuna mula sa mga retiradong sundalo. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH52 Edniel Parrosa. Meron lamang tayong ihabol mga kaibigan, mahalagang panawagan at i-refer din naman namin ito sa Australian Embassy. Alamin natin mula kay Isa Gabriel sapagkat meron tayong isang Australian national na dinala po dito, dinala dito ng mga good Samaritan na concern po sa kanyang kalagayan. Isa, ano yung detalye ng ating Australian national na nandyan? Yes, Miss May, ngayong balik kahapon pa ay nai-refer na ito sa atin ni Kuya Rosto Mendoza. Ito ay si Kuya Daniel Farley, Miss May, taga Australia. Sa kasalukuyan, nananatili siya dito sa Manila. Mahigit 3 linggo na ang nakakalipas. Bagamat may mga contacts pa man din siya sa Australia, Miss May, ay sa kasalukuyan gusto na niyang bumalik. Wala na siyang mga gamit, wala na rin siyang contact ngayon doon sa kanyang pamilya. Pero ang isa kasi sa pinaka-iniisip niya ngayon kung bakit gusto niyang bumalik ng Australia ay dahil sa kanyang ina. Bakit nga ba siya nandito daw? Si Kuya Daniel kasi, Miss May, ay mahilig mag-travel, no? At isa sa kanyang mga libangan ay ang sumali sa mga marathon. Pero nitong mapunta siya sa Pilipinas sa kasama ang palad ay hindi naging maganda yung kinahanatnan ng pagpunta niya rito. Kung kaya naman lumapit siya sa ating himpilan, partikular na inilapit siya sa ating himpilan para makahingi ng tulong, para muling makabalik sa Australia para din malaman yung kondisyon ng kanyang ina. Ayan, okay. So dadali natin sa Australian Embassy. Yes, Miss May. At naubos yata, nalimas yung kanyang mga pera, gamit, mga gamit. cellphone. May mga nanloko. Ganon, Miss May, nakakalungkot. Kasi, siyempre, ilan tayo mga kababayan na ganon ang nagagawa. Pero yun nga, pagkatapos ng ating programa ay i-endorse na po natin ito sa Embassy ng Australia para po agad na matugunan ang kanyang pangangailangan. Sige, ihatid na natin at hindi na natin interviewin kasi kawawa naman yung kanyang kinahinatnan dito sa ating bansa. Mga Pinoy talaga, talaga naman. Ayan, maraming salamat Isa Gabriel. Pansamantala, tayo po ay nagpapaalam sa pangalan po ng buong pwersa ng DZRH News Center, DZRH Operation Tulong. Maraming salamat sa ating mga intern. Hindi na sila lumangoy sa baha ngayon from Cavite State University. And nandyan si Miki, si Ann, si Eli. Minus sino? Wala si Chance. Okay. Muli ako naman si May Binauhan para pa rin sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, inabang yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.